ha. Sige. Ikaw mag-una magpadayag. O, magpampo ta. Sige, magpampo ta. Sige, kaysa may mo-open school ako. Una ang pangpo. Amahan nga among Diyos, daghang salamat diha kanimo. Gihatag nimo ni nga panahon amahan aron makabalo kami sa kamatuoran. Ablihi ang among kasing-kasing panguna-una. Masabtan sa tanang tao ang kamatuorang uyon ug sumala sa Biblia. Ubani kami sa among pagkatigom sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Ikaw nang magpamatuod, sundan naman ako imong sitas. So, unsa man atong himuon ani pero unsa man siya semi debate ni o Bible sharing. Bible sharing lang. Kung Bible sharing lang ta dili na ta maghimo ko sa. Wala ni ko sa mission. Pero na sa tao, basin na yung mga tao dyan, gusto magpangutan, oy, problema. Awala to. Magpadayag lang ka. Nga nung dili na mo pwede dawaton tong imong giingon, nga sitas, nga Diyos mao nang among i-refute. No? Okay. Sige. Kaya man. Okay. Sige, sumayong hapon sa tanan no mga gisuon, mga kahigalaan. Kaming hapon sa inyo tanan. Hapon. So, nining hapon no nalipay ko nga uban ni Brother Lulan nakabalik. Nakabalik siya, nakabalik pud mi. No, kami dai nakabalik dong. Dili dai ikaw, no. Kunya nalipay po ko kasi Brother Charlie. Charlie. Nagkaila-ila na mi ani atong miagi pang simana, no? Uban ni Kaluy. So, nalipay ko brad nga ni aka, no? Karon. So, pwede ra man pud siguro gihapon no pwede ra pud ta siguro gyud mangutana kay matud niyo pwede man sila mangutana, no? So, pwede ra nato pangutana ra ta kung unsa gyoy lintunganay sa kamatuoran, no? So, karon pamatud-an namo nga kinsa si Kristo, no? So, si kinsa si Kristo nganong nagtuo man ni nga si Kristo mao ang matuod nga Dios, no? Ngano man, nera igsoon. Si Kristo sa wala pa siya nahimong tao, no? Kinsa may iyang pangalan, no? Kay nigawas ang ngalan nga Kristo sa diyang nahimo siyang tao. Pero sa wala pa siya nahimong tao, unsa man di ay siya, no? Asa di ay siya gikan, no? Karon igsoon sa wala pa gibuhat ang kalibutan. Ang pangutana na baka si Kristo wala pa. No, atong basahon ng Juan 17 bersikulo 5. No? So diri nato hibalon mga kaigsuonan. Hibalon ginato og si kinsa ni si Kristo ug nganong nahimo man siyang usa ka Dios. No, nganong nagtuo man ni nga si Kristo Dios, no? Yara. Juan 17 bersikulo 5. Ingon diri, karon amahan, no? Ingon si Kristo karon amahan pasidunggi ako diya sa imong pagpakiguban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Unsa kunoy giingon ni Kristo mga igsoon? No? Ingon siya nagampo siya sa iyang amahan. Amahan ko, pasidunggi ko. Ni anang gipasidungog nimo nako sa unang panahon sa dihang ako kuyog pa nimo sa wala pa gibuhat ang kalibutan. So amo brad nasabtan nga si Kristo di ay sa wala pagibuhat ang kalibutan, nag-exist na siya. Naa na siya. No? So karon mo nang among gi tugtad pag maayo brad. Sa wala pa siya sa nagkuyog pa siya kang Kristo, si kinsa man siya. O sa nagkuyog pa siya sa Dios. Kay ingon siya, amahan ko sa wala pa ang kalibutan. O pasidunggi ako sa mga butang nga imong gipasidungog kanako sa dihang gihuptan ko na siya sa wala pa ang kalibutan. So atong nasabtan nga si Kristo sa wala pa daay gibuhat ang kalibutan na ana siya. No? So karon ang pangutan na igsuon, kinsa man siya dito uban sa Dios? Ang kinsa siya? No? Atong basahon igsuon Juan 1:1. No? Juan 1:1, sa dihang nakikuyog siya uban sa Dios, kinsa man pud ni siya, no? O kinsa man puy iyang pangalan, no? Mao ni nindot ka Brad nga among mao ni ato ang gihisgutan unsa gyud si Kristo sa amo ang pagtulunan.
Ingon diri sa Juan 1:1, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, no? Wala pa'y kalibutan. Ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Una nga mailhan nato sa wala pa gibuhat ang kalibutan, siya di ay ang pulong nga Dios nga nag-uban sa Dios. No? Kung imong tanaw ng Juan 1:1, murag duha na ka buok Dios. Kay ang pulong nag-uban sa Dios ug ang pulong nga nag-uban sa Dios usa ka Dios. Duha na. Pero hinuon igsuon kun atong tanan ng Juan 10, usa ra gyud ka buok bugtong nga Dios. Atong inilahon ni kinsa man ning bugtong nga Dios, no? Ingon dira sa 14, ug ang pulong na himong tawo. So ang Dios nga pulong nahimo siyang tao. Karon kay ang pulong nga Dios nahimo mang tao, naapay nabilin wa na. Naapa kinsa man ang iyang giubanan nga Dios. No? Ug ang Dios nga ni Hawa nga pulong kinsa man ginganlan siya Jesus Christ. Karon sa dito siya kuyog sa Dios kinsa may iyang pangalan. No? Atong basahon igsoon. Ingong diri no Juan 17 ganina no atong gibasa, ari napunta sa Juan Juan 13 bersikulo 3, no? Ato ni klaruhon pagmayo igsoon. Juan 13 unsa man ni Brad, di na lang nato ni time no, ato na lang ginipahayag tanan no. Kay puslan man Bible sharing man no. No? Sige. Ingon diri sa 3 igsoon. Ingon diri nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom. Hindi ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Asa daw gikan si Kristo? Sa Dios. So ang iya di ay paggikan, dili di siya gikan sa langit. Dili pud siya gikan sa kalibutan, kundi ang iyang gigikanan Dios. Kay gigikanan niya ang Dios unsa man di siya, ato na siyang sabton. Og ingon pud siya, mupauli pud ko didto sa Dios. So diha na to makuha igsuon ang ilang pagkausa. No? Karon, kay didto sa iyang pagka-Dios, didto man day siya muuli, kinsa may iyang pangalan. No? Sa diri siya sa kalibutan, unsa may iyang giingon sa mga tao. Ingon diri gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo nini, mutuo kamo nga ako, mao ako. Si kinsa kuno si Kristo? Gisulti na nidaan ni Kristo sa wala pa kuno mahitabo ang iyang pag-anhi. Ingon siya nga ang gisulti ko kaniadto, gisulti ko karon. Ang unsa daw siya? Kung di mo mutuo kanako, mamatay gayud kamo. Kung di mo mutuo nga ako, mao ako. So si kinsa kuno si Kristo diya sa pagka-Dios? Siya si ako, mao ako. So karon atong isubay kuno sa Book of Exodus, sa wala pa si Kristo na tao. Kadtong Jehovah dito nga naging-istorya kang Moses, kinsa man pud iyang pangalan. No? Kay si Jehovah nakig-istorya man dito kang Moses. Unya nangutana man si Moses sa Ginoo, si Jehovah nga Ginoo, imo kong patuon sa Israel, kung mangutan na sila kinsay akong pangalan, kinsay imong pangalan, unsa may akong itubag. No? Atong basahon igsoon. Exodo 3:14. No? Exodo 3 bersikulo 14. Ingon diri asugdo na to sa 13. Sa dihang ingon si Moses, kung mangutan na sila, kinsa may imong pangalan Ginoo, unsa may akong itubag. No? Atong basahon 13. Si Jesus miingon sa Dios, kinsa giingnan niya? Adil Junel, ang Dios. Nakig-istorya si Moses sa Dios. Ingon siya dito, si Moses miingon. Amingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita, ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong makatigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutan na sila kanako kinsa may iyang ngalan, unsa may akong itubag kanila. No? Kung pangutanon kuno si Moses, kinsa may ngalan ang nagpadala nimo? Unsa ingon ni Moses? Kinsa man kuno imong pangalan? Ginoo. O Dios. Unsa itubag sa Dios? Ingon ang Dios. Ingon siya sa 14. Ang Dios miingon kang Moses. Kinsa miingon?
ang Dios. Ingon siya, ako mao ako. Naawa ko na igsoon. Ingon po si Kristo Juan 10. Parimura. Ingon siya, mamatay gyud mo kundi mo mutuo nga ako mao Ko. ako. Gisulti na nako ni kaninyo sa wala pa. Ako. Ako mitunga sa kalibutan. Buti pa sabot nag-exist na siya sa wala siya pa ang Butan. kalibutan. The time of Moses naa na di ay si Kristo. Siya ang Dios nga gipangutanan ni Moses. Kinsay imong pangalan? Ingon ang Dios, ako mao ako. Ina ang mga Israelita. Si ako ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Kinsa kuno'y nagsugo ba? Ang Dios. Kinsa yang gisugo? Ang Dios. Ingon siya, ako nagpadala nako nganha kaninyo. So usa ka propesiya nga nagisgot nga ang Dios nga si ako mao ako muanha sa Israel. Kisa iya ngalan, pag abot dito sa Israel, unsa gyud ni Kristo, mamatay gyud mo kundi mo to nga ako mao ako. No? Karon igsuon. Atong tan-awon. Unsa may pagsabot sa mga apostoles ni Kristo? No? Unsa may ingon ni Pablo? Ingon sila, no? Ingon sila diri igsuon. Ingon siya diri sa Roma 9 versikulo 6. No? 5. Si Pablo unsa maiyang sulti niini igsuon. Munang nagtuog gyud sila nga si Kristo mao ang Dios. No, atong basahon igsuon. Pero sa dili pa nako ni basahon para klaro kayo, unahon nako ang 10, no? Juan 10. No? Ingon ang Juan 10 igsuon. Nag-angkon ba si Kristo nga siya usa ka Dios? Nganong patyon man siya sa mga Hudiyo? No? Atong basahon igsuon. No, Juan 10. No, ingon diri igsoon. Ingon sa Juan 10, Juan 13 day. Juan 13 bersikulo 13. Niingon si Kristo, "Kamo nagtawag kanako magtutudlo og Ginoo." Unsa daw si Kristo igsoon? Ingon siya, nagtawag mo nako og Ginoo, og husto kana kay mauman kana ako. Nag-claim siya nga Ginoo siya wala. Nag-claim siya. So unsa may gihimo sa mga Hudyo? Gusto nila nga si Kristo ilang patyon. Nganong ilang ang patyon? Kay nag-claim siya nga siya Ginoo. Unsa man nga klase sa Ginoo? Juan 10:33, no? Atong basahon igsoon. Ingon diri ang mga Hudiyo dili ka ang mga Hudiyo mitubag. No? Ingon diri dili kamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kun dili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tawo ka lamang apan nagpaka-Dios ka. Unsa daw belief sa Juan Hudiyo? Ang ilang expectation kang Kristo, tao ra gyud. Tao ka lamang, pero patyon ka namo kay giblasphemy ka. O nagblasphemy ka sa Dios. Kay tao ka lamang apan ikaw nagpaka Dios. Sa NIV version igsuon of the Living Bible ingon dito patyon ka namo because you claim God. No? Gipatyon sila sa mga Hudiyo kay si Kristo nag-claim siya nga siya usa ka Dios. Kay ang pagtuo sa mga Hudiyo, si Kristo tao ra gyud, no? Mao nang di gyud sila mutuo nga si Kristo gikan sa Dios ug sa Dios usab siya mopauli. Tinuod ba ni Brad nga si Kristo gikan sa Dios? No, Juan 13 bersikulo 3. Akong basahon no? Juan 13 bersikulo 3. Ingon dito na sayod siya. Ang sayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanagahom ug siya gikan sa Dios. Ug muadto siya sa Dios. So unsa daw? Gikan siya sa Dios. Wala siya nag-ingon nga gikan ko sa langit. Ingon siya gikan gyud ko diha sa Dios. Ug muuli ako diha sa Dios. Karon, paggawas niya diha sa pagka-Dios. Unsa may giingon ni Pablo? Ang atong basahon igsoon, Filipos 2 versikulo 6. Para maklaro na ito igsoon kinsa gid si Kristo. Muna ang Seventh-day Adventist nagtuo gid igsoon nga si Kristo gikan sa Dios. Okay, gikan siya sa Dios. Nag-claim po siya nga siya Dios. Unya mo na hinungdan gisupak sa mga Hudiyo ug mo hinungdan nagipatay si Kristo. No? Sige, padayon. Efeso. No? Filipos na igsoon. Unsa na mahinuon ni? Filipos 2 versikulo 6. No? Ingon diri mga igsoon. Atong basahon ni.
Ingon diri sa iyang pagawas sa pagka-Dios unsa naman siya. No? Atong basahon igsoon. Filipos 2 versikulo 6. Ingon diri so no? Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo nga mao kini. Bisan siya Dios, unsa kuno si Kristo igsoon? Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. So asa daw siya gikan, Brad? Sa Dios. Asa pud siya muli? Sa Dios. Ingon pud siya, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Unsa iyang gihimo? Ingon siya, hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya ang iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Unsa daw role niya? Sa iyang pagka-Dios, Brad, iyang gihukas ang iyang katungod sa pagka-Dios. Ug unsa siya, sulob siya sa pagka-ulipon. Karon kay nahimo naman siyang ulipon. Dios pa di na. Ay nahimo na siya. Unang Timoteo 2:3-5, nahimo na siyang usa ka tawo. Pero unsa iyang ingon, asa siya muli? Ingon siya, muuli ako ngadto sa Dios. No? So karon, sa pag-uli niya sa Dios, kinsa naman iyang pangalan? Kay niuli naman siya. Sa dihang nagpakita na siya kang John Revelator, si kinsa naman pud siya. Ngunit klaruhon na ito pagmayo mga igala mga igsoon, no? So karon, ato sang basahon igsoon sa dili pa ta nato basahon ang pinadayag ari sa ta sa Roma. Kay siya di ay Dios man ug iya man gihubo ang iyang kaugalingon unsa man ang mga apostoles, unsa man puy pagtuo nila kang Kristo. No? Ingon diri igsoon. Juan, no? Atong klaro Roma 9 versikulo 5 ug unang Juan 5:23. Perting naghana ni nga teksto igsoon, unsa may komentaryo ni Pablo ngadto kang Kristo, no? Atong basahon. Roma 9 versikulo 5. Yung diri kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan. Sa kunoy na tao? Si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta sa kahangturan. Even kinsa pa, ato pong basahon igsuon ang komentaryo pod ni Juan. Ari pud tang Juan, no? Diri kunutan ni Juan, unang Juan 5 versikulo 23. 20. Unsa po'y komentaryo ni Juan? Kay si Pablo nagtuo man da isa si Kristo nga mao ang Dios. Gikan siya sa pagka Dios. Karon ari pud ta kang Juan. Unang Juan 5 versikulo 20. Ingon diri igsoon, nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios. Mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Unsa kuno'y purpose ni Kristo sa pag-anhi sa kalibutan? Iyang ipaila ang matuod nga Dios. Kinsa man ining matuod nga Dios? No? Atong basahon. Ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios. Ang ato kunong kinabuhi na sa matuod nga Dios sa iyang anak. Unsa kuno asa daw atong kinabuhi? Ang atong kinabuhi naa sa iyang anak. Kinsa kuno niyang anak? Ang atong kinabuhi na sa matuod nga Dios, ang iyang anak. Mo ni Brad, ingon diri ang iyang anak nga si Hesu Kristo, siya ang matuod nga Dios. No, klaro yung Gayson. Siya ang matuod nga Dios o kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa kuno si Kristo? Siya ang matuod nga Dios o eternal life. Munang dili sayop ang iyang komentaryo sa John 14 verse 1 to 3, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. So dili sayop ang komentaryo ni Juan nga si Kristo siya ang matuod nga Dios ug ang atong kinabuhi, ang naa kang Kristo kay siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Munang pag-adto niya sa langit igsuon unsa may sulti niya kang John Revelator. No? Sa diyan nakikita siya kang Juan. No? Atong basahon igsoon unsa ang giingon sa unang Juan. Pinadayag 1 versikulo 7. Ingon diri sa 7 muanhi siya uban sa panganod. Kinsa kuno'y muanhi? Nagpromise si Kristo sa
Juan 14 versikulo 1, muadto ako sa amahan ug mubalik ako pag usab. Kinsay mobalik sa kalibutan? Si Kristo, no? Ingon diri ang muanhi siya uban sa panganod ug makita gayud siya lakip sa tanang naglansang kaniya. Maghila ug maguol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya, tinuod gayud kini. Amen. 8. Ako ang Alpha ug ang Omega. Kinsa kuno si Kristo sa dihang niadto na siya sa langit? Siya na Brad, si Alpha ug Omega. Unsa maning pulong Alpha ug Omega? Ingon diri ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon ug kaniadto ug ang muanhi. Si kinsa kuno ang Ginoong Dios nga Alpha ug Omega? Ang Dios nga muanhi. Si kinsay muanhi? Juan 14:1. Muanhi ako pag-usab ug kuhaon ko ang akong katawhan. Kuhaon ko kamo. Sunod ato yung may balaan nga si Kristo maoy muanhi. Daghang kay mga teksto, 1 Tesalonica 4:16, Tito 2:13, no? Ang Tito 2:13 atong basahon igsoon. Tito 2:13, may nga mapahat nato ni tanan, no? Nga maistudihan nato, matun-an nato pag maayo mga higala mag-isunan unsa gyud ang mga talata o mga sitas diha sa Biblia, no? Tito 2:13. Ingon diri sa 13. Samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesu Kristo. Ingon diri do? Klaro kayo, nagpaabot kita sa atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios. Gamhanang Dios ug manluluwas, dili lang siya gamhanan nga Dios. Unsa pa daw siya? Manluluwas nga. Kuyo kayo, no? Nga si Hesu Kristo. Muna perting daghanang mga teksto sa Biblia nga nagpamatuod. Nga si Kristo gikan sa Dios o kay gikan man siya sa Dios. Siya usa ka Dios. Mauna nga sa Hebrehanon 1 Brad, even his father nagtawag sa iyang anak o Dios. Akong basahon, no? Parang ikaw man ani, ikaw na pod, no? Sige. Hebrew, last na lang ni nato nga teksto. Hebrew 1 versikulo 7. Ingon diri Ingon diri sa 7. Mao kini ang giingon sa Dios bahin sa iyang apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios, no? So ang subject ani iyang anak. Miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad sa kahangturan ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. So atong mailhan ug masabtan igsuon even his father, no? Nagsulti siya sa iyang anak nga ang imong trono o Dios mulungtad sa kahangturan ug magpadayon ka sa imong gingharian. Buti pasabot nga si Kristo di ay ang Dios no nga anak. No nga magpadayon ang iyang gingharian. Buti pasabot si Kristo duna po di ay siya ging harian, no? So mao ni igsuon ang usa nga belief nga gituohan ni Kristo. Now sa mga Adventista nga si Kristo nagtuo nga siya gitawag og Dios anak, no? O kay Dios anak man siya, kay Dios man siya gikan, Dios siya mauli, o even ang mga apostolis nagtuo gyud nga siya usa ka Dios. Munang kami nagtuo nga si Kristo usa ka Dios ug siya gitawag og Dios anak. No? So diha lang siguro mahigala og isunan, pwede gyud mo kay mangutana pod o unsa may tungod sa among pagtulunan. Sige. Brad, una ko pangutana, ikaw sa explain. Explain sa ka. Dek, sugod ako. Sige. Sige. Mayong hapon sa inyong tanan, mga igsoon o kamong mga naagak, ano? Salamat o aniya ka mo para maminaw sa kamaturan, ano? Karon, ang among giistoryahan nga tema, pamatud-an ni Brad Roy na si Kristo ang matuod nga Diyos. Pagpamatud-an ako, ang Diyos usa lang. Ang amahan dili si Kristo. Sumala uyon sa Biblia. O bago na ako ipadayon, basing matingala mo, daganan mo Biblia, Brad Roy. Dagan siguro kagkuan. Kay sa Biblia, unang Korinto 2:13. Ang mga salita sa Tagalog
Sensya na mo, kung maingon mo mother tongue, dili na ako mother tongue ang Bisaya. Kagibuhat ko gipanganak sa Maynila, nag-eskwela po ko. Karon lang ko niabot dere, no? 2019, no? Kabalo kong Bisaya. Karon, unsa ingon sa unang Korinto 2:13, o basahon namo sa inyo, nganong naami mga laing Biblia. Kay katong mga sitas nga gamit ni Brad Roy, basahon pud nato sa laing hubad. Kung didto ba sa laing hubad nga iyang gibasa, matuod ba nga Diyos si Kristo, di ba? O basahon na akong unang Korinto 2 versikulo 13. Tagalog kini, kabalo man mo, kabalo mo musabot og Tagalog, ni to ba? Na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Nganong ang iglesia gagamit kami laing-laing hubad, amo sang giunan ni kay mo gamit mamiglaing hubad, ano? Kay ang mga salita sa Dios dili nato itudlo sa atong karunungan. Itudlo nato sumala pod sa nakasulat sa Biblia. Karon sugdan nato ang gigamit ni Brad Roy na pamatuod na si Kristo daw existed before Christian era, no? Yes. Ang gamit niya Juan 17 versikulo 5. Basahon na to. Juan 17 versikulo 5. Paminawan ninyo among mga higala. At ngayon, Ama, luwalatiin mo ako sa iyo rin, nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang nakasulat sa Biblia, tinamo ni Kristo bago ang dili kami tutol. Pero wala giingon, pre-existent si Kristo. Tinuod si Kristo na nasa utak sa Diyos. Pamatuod. Daon ako, unang Pedro. Kani, dili ni among hubad ha. Among i-clarify o justify ang iglesia way kaugaling hubad. Unang Pedro 1:20. Ngayon ito ba? Unang Pedro 1:20. Ano niya? Asa naman to si Pedro? Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 20. O ano yung padayan? Nasa isip na siya ng Diyos bago pa. No? True na ko ha? Nasa huna-huna na siya sa Diyos bago pa lalangin. O sa'y bagong lalangin. Nasa huna-huna na siya sa Diyos. Padayon na to. Ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. No? Dili kami tutol si Kristo na nasa huna-huna sa Diyos. Tutol kami si Kristo adtong una na anak. Wala mo'y mabasa letra por letra. Si Kristo na ana adtong unang mga tao. Wala. Unsay konklusyon ni Brad Roy? Ano? Ang katudong Jehovah, maupo daw to si Kristo. Kami ba uyon? Dili. Kay ang Jehovah, kung sa Tagalog, Yahweh, Isaiah 63, no? Si kinsa ka na, paminawan ninyo, kanina pod sa MB, ang gigamit ni Brad Roy ganiha, puro, MB to no, Brad Roy? Mayong balita. Ang mayong balita, translated to Good News Bible, translated to Magandang Balita Biblia, translated to Maayong Balita, Biblia po ni. Kung basahon, no? Kinsa kadtong Yahweh o Jehovah? Na naana atong una si Kristo ba? Paminawan ninyo ang Isaiah 63 versikulo 6 niining tubag o 63:6. Kung wala nagawa sa amin si Jacob at noong Abraham, ikaw lamang Yahweh ang aming pag-asa't Ama. Kinsa daw tong Yahweh? Si Kristo? Ama. Eh kung dawato nato to si Kristo Ama, duha na ang Ama. Sa Biblia, uyon ba na? Na duha ang Ama. Kay kapag moingon si Brad Roy,
nakatong Yahweh o Jehovah, mautong si Kristo, gitawag na Ama, sa ato pa si Kristo po, Ama. Sa Biblia, tila ang Ama. Brother Roy, no? Kabalo man ka ni Brother Roy. Sa Malakyas, sa Kapitulo 2, versikulo 10, nining tubag, hindi ba iisa ang ating Ama? Kapag mo yung kag-iisa, singular, dili plural. Ano? Iisang ating Ama, at ito'y ang iisang Diyos. So, dili si Kristo, ang Jehovah o ang Yahweh, ang Ama. Kaya kung dawato nato, si Kristo tong Jehovah o Yahweh, duha na ang malabag ang pagtulon ang nakasulat sa padayon nato, Brother Roy. Usa pa tayo imong gibasa? 1:1-14. Basahon nato para tinaw sa English. Ano? Kabalo ko si Brother Roy, maayo mo English eh. Pigado ko kay Brother Roy pag English to yan eh. Ha? Dito sa English, unsay pasabot adtong pulong? Kabalo na tayo translate eh. Word. No? In the beginning, there was a word. And the word is with God. And the word is unsay conclusion karon sa mga wala ko man daot ha, wata mo ginaog ha. Kadto daw word, si Kristo daw to. Ano po? Kapag ba word o salita, Kristo dayon. Di ba? Karon ang konklusyon, the word is God. Ang salita daw ay tinuod, ang salita ng Diyos, no? Pero wala dito ang ngalan ni Kristo. Wala dito ang ngalan ni Kristo. Ato'y padayon. Daghan magigamit si Brad Roy nga mga sitas, no? Gibasa ni Brad Roy ang 1:13. Tama ba, Brad Roy? Nagitugyan sa amahan ang tanang gahom kay Kristo. Dili mi tutol. Mateo 11:27, gihatag kay Kristo ang mga gahom. Pero pamatudan ako, pamagya na, dili Diyos si Kristo. Kay kung si Kristo, matuod nga Diyos, kay balo siya sa dapat, may tabo sa tanan. Pangutano nato si Kristo, nahibalo ba siya tanan? Kay kung siya nang matuod nga Diyos, nahibalo unta na siya. No? Aminawan ninyong Marcos 13. Sa versikulo 32, usay nakasulat sa Biblia. 13:32, ano yan to ba? Ngunit, tungkol sa araw at oras ngayon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kung sa daw ang giingon sa Biblia, pati ang anak, wala kay ibalo sa adlaw sa pag. Kung si Kristo matuod na Diyos, all-knowing, di ba Karoy? Kung sa pa na sa laing termino, omnipotent, omnisciente, dapat nahibalo siya sa adlaw sa pag. Nakasulat ka na sa Biblia pero wala eh. Nagpamatuod na dili gayud Diyos si Kristo. Basahon pa nato kadtong Exodo 3:14. Usa daw nakasulat dito, no? Ingon daw dito, kay niingon daw nga ako, yaong ako nga, mao daw to'y pangalan ni Kristo. Pero wala ko'y nakita pangalan ni Kristo. Tama kadtong ako, yaong ako nga. Pero dili kadto magpamatuod na pangalan ni Kristo ang matuod nga Diyos. Unsa man ang ako yaong ako nga? Unsa Bisaya pa? Ako kini. No? Usa may naadto, di ba? Wala. Ato'y padayon. Roma 9:5. Ang Roma 9:5, usa ka ng Roma 9:5. No? Basahon na mo, kana ba supak o uyon sa Biblia? Nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati. Unsa daw? Sa Roma 9:5, dating salin og magandang balita Biblia, mali nga pagkahubad. Uy, nganong moingon mangkag mali? Atong ibalhin sa laing sitas, Brad Roy. Balhin nato sa laing translation, no? There is a Revised Standard Version, no? Usay nakasulat diya, si Kristo ba ang Diyos na maluwalhati? Basahon na mo sa inyo. There is a Romans chapter 9,
The verse is 5. This is what is recorded. Paminawan ninyo, mga higala. Roma 9:5. And the promise to them belong to the patriarchs, and of the race according to the flesh is the Christ. Kung sa inada sa sunod, naituldok. Dili siya ang subject. Ano? Tuloy na to. God, who is all, be blessed forever. Amen. Nganong dili namo dawaton? Sa Roman 9:5, si Kristo ang Diyos. Kay kung basahon nimo sa laing panghubad, napa sa Moffat Translation, dili si Kristo ang labaw sa tanan. Kami lang bang nag-ingon, ana? Basahon pa nato. Nami, wala lang namo napakita amang laptop. Yanda mga laptop, pakita nato sa Filipos, no? Dili lang kami nagpamatuod na sa Roman 9:5, dili pwedeng si Kristo ang matuod nga Diyos. Basahon na mo, Bible scholar. Abalo si Brad Roy, anang mga Bible scholar, no? Kana silang mga nag-ispag-eskwela dito sa laing nasod pahitungod sa Biblia. Basahon natong ingon sa usa ka Bible scholar. Aminaw ninyo. Ang kalahating talatang ito ay naging sentro ng walang katapusang pagtatalo. Roman 9:5. Ang suliranin ay bumabangon mula sa pinaghambing sa dalawang salin sa Ingles. Yaon bang Diyos na nasa ibabaw ng lahat ay purihin magpakailanman, o nasa ibabaw ng lahat purihin ang Diyos magpakailanman? Ang isang pariralang tumutukoy kay Kristo at kasama sa pangungusap na pagkaloob sa talatang 5. Aran tubag, gaya ng pagkakasalin sa King James Version at ng nasa margin ng Revised Standard Version. O ito bang pariralang ito ang talagang nakabukod batay sa gramatika? Isang pagpupuri sa Diyos nga hulihan pagpapahayag ng biyayang tinamo ng Israel? Gaya ng pagkakasalid sa Revised Standard Version at napakaraming makabagong tagasalin. Ato na ituloy ha. Ang nakakarami sa mga makabagong komentarista ay kumikilala at kumikiling sa huli ang Revised Standard Version dahil hindi tatawagin ni Pablo si Kristo na Diyos. So dili lang kami ang uyon nga, dili pwedeng tawagon ni Apostol Pablo si Kristo nga Diyos. Kay kung musulod na kay Apostol Pablo, no? Si kinsabay gipaila-ila. Sina? Kisabay gipaila-ila ni Apostol Pablo na matuod na Diyos si Kristo ba? Paminawan ninyo, unang Korinto 8, versikulo 6, niining padayag ni Apostol Pablo, diriya sa saling salita ng buhay. Paminawan ninyo. Ano to ba? Iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama. Ikinsa daw ang Diyos, sumala ni Apostol Pablo, isa lang ang Ama. E kung dawato nato si Kristo po Diyos, e di pila na ang Diyos. Duha. Simple equation. Ano? Simple arithmetic. Ano po? Kapag dawatong Diyos Ama o Diyos si Kristo, pila na? Duha na. E sa Biblia, iisa lang. Singular. Dili plural. Katong giingon sa Roman 9:5, ang matuod nga Diyos dito, dili si Kristo, kundi ang Amahan. No? Kana nakasulat pa sa laing-laing hubad sa talata ng Biblia. Sudlan nato tong iba pa katalata, no? Igamit ni Brad Roy ang Filipos. Tama ba, Brad Roy? Yes. No? Ang igamit ni Brad Roy, magandang balita. Una na akong ipadayag sa inyo, no? Ang magandang balita, Biblia, translated by the Catholic and the Protestants. So sa pagtuo sa Katoliko Protestante, ang Diyos si Kristo. So gitawag kini og paraphrase Bible. Usay paraphrase Bible, mga Seventh-day Adventist, i-search ninyo. Ang paraphrase Bible, kana ay depende sa nagsalin sa iyang pagtuo. So kung unsay pagtuo niya, maoy iyang pagkasalin sa Biblia. Dito sa gibasa ni Badroy kung sa Tagalog, si Kristo'y bagamat Diyos. Di ba? Pero kung basahon nato sa dating salin,
No? Unsay nakasulat dito, no? Nasa anyong Diyos, dili tao, no? Ay nakasulat mo, biya ito mong gigamit, Filipos 2:6, no? Oh, bagamat nasa anyong Diyos. Sa magandang balita, wala nang anyo. Unsay nakasulat dito? Na bagamat siya'y nawala ang anyo. Sa Greek, abalo si Brad Roy, ang Biblia na bagong tipan, New Testament translated from the Greek. Ba, Brad Roy? Pakita. Yeah. No? Na may referensya. Mamatud-an na mo. Kana bang anyo? Kaingon man anyong Diyos si Kristo, Diyos na ba? Unsay pasabot anang anyo? Kung sa English, form. Basahon nato, kung basahon sa Greek, Interlinear New Testament, nakasulat dito, morphe theos. Unsa may synonym sa morphe theos? Eikon. Unsay pasabot? Kalarawan ng Diyos si ang konklusyon karon, o di kalarawan, di Diyos. Mali. Ha? Ngano man, kay kung dawato nato, ha? Naipamatuod na mo, di na mo ipakita isa-isa. Bible scholar. Sige, tuloy. Kung dawato nato kay kalarawan ng Diyos si Kristo, Diyos na. Budaghan ng Diyos. Ngano man, si Kristo lang ba ang kaanyo o kalarawan ng Diyos? Basahon na mo, Biblia. Santiago 3:9. Si kinsa pa'y kalarawan sa Diyos? Si Kristo lang ba? Ining tubag, paminawan ninyo. Siyang ating ipinagmamapuri sa Panginoon at Ama. Siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawa ayon sa kalarawan ng Diyos. Ang tao daw, gibuhat sa Diyos na iyang kalarawan o kaanyo. Kung dawato nato kay si Kristo kalarawan sa Diyos, Diyos na si Kristo. So kitang tanan, unsa pod? Mahimog Diyos. Di ba? Pero literal ba na kalarawan kaanyo sa Diyos? Dili. Ngano man. Deuteronomio 4:15, ang Diyos walay anyo. O basahon na mo sa inyo. Nining tubag mga igsoon. Aminawan ninyo. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo. So dili literal na kalarawan kaanyo ng Diyos si Kristo ug ang tao. Nganuman, asa ta gibuhat sa Diyos na kalarawan o kaanyo. Aminawan niyong Efeso 4:23-24. Ining tuba. At mangagbago sa espiritu at sa inyong pag-isip. Kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan. Asa kalarawan sa Diyos si Kristo o kanyo? Dili sa pagka-Diyos, kundili sa pagkabalaan. Nganuman, ang Diyos, balaan. Pakitang sitas. Ayun po nga. No? So, katong giingon nga si Kristo, kaanyo ng Diyos, dili sa literal. Figure of speech. Kay kung dawato nato, kay kaanyo sa Diyos si Kristo, Diyos na, Diyos tang tanan. Kay sa Genesis 1:27, kitang tanan, gibuhat sa Diyos na kalarawan niya. So, tinaw ka na. Basahon pa nato, ituloy nato, no? Nganong niingon man, na wala siya nakitupong sa Diyos, nakapantay sa Diyos. Diha pa lang, mapamatudan nato, di gid Diyos si Kristo. Kay dili gid siya kapantay sa Diyos. Lucas 1:31-32, Juan 14:28, ang amahan, labaw ka nako. Nganong ningon man nga dili kapantay sa Diyos? Unsay pasabot? Unsay pasabot nga dili siya kapantay sa Diyos? Pakitang sitas. Basahon na akong Filipos 2:6 mga igsoon para labaw natong masabtan, no? Isa-isaon nato ang tulo ka topic sa sitas. Ano to ba? Na siya'y bagamat nasaan yung Diyos? Natubag na nato na. No? Nakaanyo pamaagi sa kabanalan, dili sa pagka-Diyos. Tuloy na to. Ay hindi niya iraring isang bagay na nararapat panangnan. Ang pagkapantay niya sa Diyos. Nganong kapantay sa Diyos si Kristo sa pagka-Diyos ba? Dili.
kapantay siya sa kabanalan nganuman kay siya lang ang wala nakabuhat og atong balikan ang layunin sa Dios sa pagbuhat sa tawo kalarawan niya sa kabanalan pero walay nakatugon. Roma 3:23 tanan tao nakabuhat og sala. So si Kristo lang ang nakapantay sa kabanalan dili sa pagka nganong ningon man brad nga nag-anyong tao man ka nganong nag-anyo man tao usay pasabot nga nag-anyong tao nga tao man siya. Basahon nato Roma 8:3 nagpakaanyong tao sa pamamagitan na nagpakasala siya. Si Kristo walay sala. Hebreo 7:26 walang dungis, walang kasalanan. Unang Pedro 2:21-22 pero nagpakaanyong tao, nagpakasala nganuman. Ikalawang Korinto 5:21 ipakita. Tungod sa sala nagibuhat sa siya, no? Ang paagi. So, diha lang sa Pilipos 2:6 na pamatud-an nato, dili Dios si Kristo. Mao na ginagamit. Unsa pa isitas gigamit ni Brad Roy? Gigamit nimong Hebreo 8 karay no? No? Kanang Hebreo o Hebrews chapter 1 and the verse is 8. Unsa na? Dawaton ba namo na nga si Kristo gipaila-ila nga Dios sa iyang? Amen. Kung dawaton nato na pila ang Dios. Ingon ang Dios, no? Basahon nako ha. Ikaw o Dios, dawat bata dili. Mubasa taglaing hubad, maubay giingon sa amahan. Basahon namo. Hubad sa Moffat translation, no? Nahibalo si Brad Roy ani. Murag na imo ani Biblia ni Brad Roy? Ay, ito ni wala ni Mapa din. Wala, no? Nadri sa Hebrews 1:8. Pa binawan niyo. He says of the Son, iyang giingnan ng anak. Amen. God is thy throne. Kung kasabot mugday, kung sa Tagalog na, ang imong Diyos. No? Dili siya niingon nga, ikaw ang Diyos. Ay mo trono. God is your thy throne. Kung basahon pa nato sa Revised Standard Version, nakasulat, your God, si Kristo daw, your God is your throne. So dili si Kristo ang Diyos nga adunay trono, no? Kung sa Greek, no? Pakita dia, Brad. Unsa na sa Greek, no? Hebrews 1:8, pakita. Kung nakasulat na Hotronos Sohotios. Ang nakasulat na kung i-translate nimo, pakita pud ninyo da. Napod sa Goodspeed translation, ang Hotronos Sohotios sa Greek, your God is your throne gihapon. Kung dawato nato si Kristo, kunya naingon po ang Diyos si Kristo ang Diyos, adi duha ng Diyos. So mangita taglaing hubad. Uyon sumala sa Biblia. Ingon ang Diyos kay Kristo, your God is your throne. Hotronos Sohotios. Unsa pa gigamit ni Brother nga sitas? Titus 2:13. Kani, makita dia. Tito 2:13. Dili sa piniliso po ha. Kung moingon diha nga si Kristo ang dakong Dios, ang Ama unsa man gamay? Dito ha ang dakong nga Dios. Murag bodybuilder no? Diha ba sa Tito 2:13, pila ang subject? Si Kristo lang ba? Dili. No? Ngano man, pasahon ako sa inyo mga igsoon ang nakasulat sa Biblia. Tito 2:13. Tagalog ni Brother no? Kabalo ang sabot ng Tagalog. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Kilang Diyos, isa ka subject. At tagapagligtas na si Jesu, duang subject. Kami lang ba nag-ingon? Kita dia, Bible scholar. Ang Bible scholar nagpamatuod, dili lang si Kristo ang subject sa talata, duha. Usay pananglitan ngayon nagyapon nga sitas. Dua ang subject. Unang Timoteo 2 versikulo 5. Usay pananglitan nga duha gyapon ang subject sa sitas. Sapagkat may isang Dios, adunay usa ka Dios. At may isang tagapamagitan sa Dios. Kinsa kadtong tagapamagitan? At sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus.
So duha gihapon ang subject. Dili lang kami nag-ingon ha. Pwede mo mag-research. Naa sa Bible scholar, daghan kayo. Nagpamatud, the subject is two. Dili lang si Kristo, dili lang isa. Na ang matuod na Diyos, dili si Kristo. E nga numang, uyon kami sa giingon sa sitas, kay gibasa Tito 2:3, ibarayo nato sa 4. Tito 1:4. Si Tito gyapon, kay Tito, na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat ng biyaya at kapayapaan, nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. So duha gyapon ang subject. No? Ang Ama og ang matuod na Dios og si Kristo nga man luluwas. Dili mi supak nga si Kristo man luluwas. Gawa 5:31, si Kristo gibuhat nga man. Balikan nato tong unang Timoteo 2:5, gusto na ko tagaagdiin. Kung si Kristo ang Dios, no? Og siya ang tagapamagitan sa Dios. Usaon niya pagpamagitan, siya nagaling Dios. Di ba, brother? Ingon ba yan? At may isang Diyos at tagapamagitan sa Diyos sa ato pa, si Kristo ang mediator sa Diyos. Kung siya tong Diyos, siya pod mediator, din nagbinuang rasya ang kaugalingon. Ha? Ato pa'y padayon, sa pa'y sitas gamit ni Brad Roy. Natubag na ang unang, Hebreo 1:8, unang 1:5-20, kana. Kani, medyo bagandang sitas no? Kung nakapanood ka mong debate, si Thompson o si Brother Joe, dili naipit si Brother Thompson, ha? Sige, balikan nato ang unang Pedro 5, versikulo 20. Nihining to ba? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Kisay na parito ang anak sa Diyos. Unsay hinungdan? Nganong naa ang anak sa Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa, tagaan tagpagsabot. Naunsa? Upang ating makilala siya na totoo. No? Unsa nang siya na totoo? Possessive pronoun. No? Naay gitudlo. Ang anak, naanhi kay naay itudlo. Siya, possessive pronoun. Tuloy na to. At tayo'y sa kanya na totoo. Kita daw, tudluan sa katotohanan ni Kristo. Naunsa? Na mailhan ang matuod. Mao na hinungdan sa pag-anhi ni Kristo. Karon, sulod ta karon dito sa matuod na Dios. Dire nato basahon mas tinaw Sige sana brother Roy, kuha na ko space nimo. Sa John 17 verse 1 and 3. Kinsay gipaila-ila nga matuod na Dios? Si Kristo ba? Paminawan ninyo ha. Hinahinayon na akong basa para labaw natong masabtan. John 17, 1 at 3. Ano yan to ba? Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit. Kung sa dagingon ni Kristo, nitanaw siya sa langit. Kung nitanaw sa langit, aman siya. Nasa yuta. Tuloy na to. At nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Kinsay kay istorya ni Kristo? Ama. Niabot na ang takna. Naunsa? Tuloy nato sa 3. At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw, kinsay kay istorya ni Kristo? Ama. Ikaw, ang makilala nila. Kung sa itumong ni Kristo nga unasa sa yuta, ipaila-ila ang matuod nga, kinsay ang ipaila-ila? Dahil na to. Ikaw, nagtudlo, no? Makilala nila na kaisa-isa. Kapag yung kag-isa-isa, kaisa-isa. Kung sa English, you are the only true God. Mao na'y tumong ni Kristo para ipaila-ila ang tao. Kasi Kristo naman nagsulti. Dapat iyang gingon, ikaw ug ako. Wala man ningon si Kristo. Ikaw, ako, Espiritu. Mao matuod na Diyos, wala. Singular, possessive pronoun gyapon. Ikaw, you are the only true. Isa-isa lang. Dili duha, dili. No? So sa amo ang pagtuo sa Iglesia ni Kristo, isa lang ang Diyos, ang Amahan. Dili si
Kristo. Pero nami gustong i-clarify o i-justify, si Kristo dili tao ra. Ay mao man ang ingon sa amo God, mga wala ginirespeto ng iglesia kay tao ra, dili tao ra ha. Amo nang pamatud-an, Brad Roy, ha? Pila na lang kasitas, Brad Roy, mao man ako, ha? Sige. Magtaas-taas na eh. Si Kristo dili tao ra. Nganuman. Gawa 2. O di na nako basahon, nako na lang iingon ng talata. Gibuhat siya Ginoo sa amahan. Kisay nagbuhat sa iyang pagkaginoo. Ang pagkaginoo niya gikan sa dili tao ra. Unsa pa? Gibuhat na manluluwas. Gawa 5:31. Dili tao ra. Unsa pa? Gibuhat pud siya manlalaban, mediator, tagapamagitan. 1 Timothy 2:5. Unsa pa? Siya gibutang sa ibabaw sa tanang tao. Unang Korinto 15:20, 27, 28. Dili tao ra. No? Pero nganong dili man ninyo ilo ng Dios kay malabag ang doktrina. Isa lang. Dili duha, dili tulo. Tinaw ka na nakasulat sa Biblia. True na ko, mga igsoon, mga Seventh-day Adventist, mga lain pang reliyon, dili tao ra si dili ubos ang among pag-ila. Usi pa matuod. Usi pangalan sa among reliyon. Iglesia ni Kristo. Gawa 4:12. Gihatag ang pangalan ni Kristo sa silong ng langit, ikapagliligtas ng tao. Amen. Nakasulat na sa Biblia. So dili tao ra. Pero nganong nauman si Kristo, siya mismo nag-ingon eh. Di ba, Karoy? John 8:40. O basaw na ko para sa inyong mga naminaw. Usa ingon ni Kristo, sumala kaniya, datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin, na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Unsa daw si Kristo? Tao. Nagsaysay sa kamatuoran, anang dungog. Gikan sa Diyos. So si Kristo, tao. Daghan pagsita, Santiago 5:6. Nagaysita sa Biblia, 50 kapin, si Kristo tao. Amen. Diba? Dili gud siya matuod nga Diyos. True na mo, katong gipanggamit ni Brad Roy nga ningon dito, si Kristo daw ang matuod nga Diyos, unang Juan 5:20. Mali. Kay ang gipaila-ila ni Kristo nga matuod na Diyos, ang Amahan. Siya mismong nagsulti. Hebreo 1:8, mali po. Kay ang ingon sa Diyos, your God is your throne. Dili pwedeng ikaw ang Diyos, ikaw ang trono. Mulabaw ang Kristo sa mali. Ingon si Kristo, ang Amahan, labaw ka. Di ba? Usa pa ito yung panggamit ni Brad Roy. Tito 2:13, mali gyapon. Kay duha ang subject. No? Dili lang kami nag-ingon ha, tro na ako Brad Roy. Naana sa Bible scholar nag-ingon. Og sumala sa mo, ang Diyos usa lang, dili duha, dili tulo. Ano po? O doon na kamoy pangutana. Sige, Brad Roy. Pwede lang mo na. O sige, pwede. So, ako lang pangutana mo, gisulti mo na ko ni siya. Matubag niya ang pangutana. Kasi ding mag-aimsi ko. Sige. Pangutana. No? Oo. Mutuo kang si Kristo gikan sa Dios. Kitang tanan, gikan sa Diyos. 1, 1, 2, 13. Alagi, so tinuod, okay. Okay, kita tanan, dili lang si Kristo. Amen. Kitang tanan, ha? So, okay nga si Kristo gikan sa Dios. No? Okay, gikan tanan sa Diyos. So, kay gikan man si Kristo sa Dios, sayop man ang unoy bino. Unodso. Unod sa Hebrehanon. Nga, ang Dios nagsulti. Nga siya mo ang Diyos. Oo. Karon kining Salmo 110 sayop pod ni nga si David, si Jehovah miingon sa Dios ni David, sa Ginoo ni David. Si Pila man kabuok Dios anang sa Salmo 110. kung ingon kag Diyos daghan si Abraham gitawag po Ginoo. O di No? kanina sa ka David, kinsa man ning Ginoo ni David? Nga Ginoo ni David. Ang pangutana kinsa man ning Ginoo ni David? Kay wala pa Ang man si Ginoo Kristo, ni David kadtong gipaila-ila sa una pang panahon, no? Deuteronomio 32:39 ang Amahan. NPB, New Sige Filipino Version. Ato lang basahon dia, basig na ilay mo Sige. translation ba? Sige kuno. 110 versikulo 1.
Sinto Jis. Kay duha man gud nahug mo gud duha ka buok ni diri ba. Nga Jehova. O di ko dili ni isa ka buok Jehova. Sinto Ay, Jis. si Jehova miingon sa Ginoo ni David. Pautan kinsa man tong Ginoo ni David nga giingnan ni Jehova. Kaning 101. Sinto. Oh, sa una ko sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaway. Ayan. Kung dawato nato, na si Kristo tong Panginoon, mudaghan ng Diyos. Si Abraham, gitawag Panginoon. Gusto mong sitas? Ha? Gawa. No? Si Kristo, gitawag Panginoon. Punood na, dili mi tutol, no? Ang amahan, gitawag po Panginoon. Kung dawaton nato na basta tawagog Panginoon, Diyos na. Si Abraham, gitawag Panginoon. Unang Pedro 3, versikulo 6. No? Gitawag siyag Panginoon. O, niyan to ba? 3:6. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. So kung dawato na to, na basta kay tawagog Panginoon, Diyos na. Si Abraham, Diyos po. Ako, tutol ko si Abraham, Diyos. So kining Sinto Jis sakto ni. O Asa? sayop ni kaning Sinto uno ba? Una, ano ba? Lera man good Brad. Ang pangutana mo ni kay si Kristo sa ingon ni David, ang Diyos mingon sa aking Panginoon, no? Sinabi ng Panginoon. So, kani bang sinabi ni kanigingnan ba? Kung labi sa'yo, no? Klaro kayo. Sige. Ang Diyos mingon sa Panginoon ni David, umupo ka sa aking trono. Subot pasabot ba nga, kanibang panahon ni David na si Kristo wa pa? Wala pa. Wala pa. Oo. So kung wala pa Kay siya, Hebreo, o Jis. kung wala pa siya, nganong niingon man si David, nga niingon ang Diyos sa akong Ginoo, malumingkod ka sa akong trono. Kay si Kristo talagang nasa plano na no? Ayan. Awit 87, Salmo, nawa. Salmo Okay. 87, ha? Nawa, Brad Roy, ako explain, ha? Si Kristo, bagamat wala pagit adtong una, pero nasa hula na. Awit 87, mapatong nawa ang iyong kamay na tao. Tao to nasa tuong kamot na iyong kinakanan. Nasa Salmo po, sa ato pa si Kristo existed na wala pa. Katong si Kristo ni saka sa langit. Nasa sa tuong kamot sa, kung sa'y pamatuod, Hebreo. Dirita sa English, para labaw natong masabtan. Hebrews, chapter 10, verse 10 up to 12. Mao ni nakasulat. Kadtong tao na nasa tuong kamot sa Dios. Aran to ba? By that we have be sanctified through the offering of body of Christ. Christ once for all. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down, nag-ingkod sa tuo, at the right hand of God. Talagang katong nasa tuong kamot. Pero mutuo ka nga, tinuod ang isulti na David nga si Kristo nga naglingkod sa tuong kamot sa Dios, Ginoo ni David, mutuo ka. Amo, Ginoo po na mo si Kristo. Nga Ginoo. Amo, gawa 2:36, ginawang, Okay. ang Ginoo, Salamat. ang Ginoo, the Lord, ang salitang Ginoo, lahi sa God. Okay. Ha? Mo gani na Lord God, English man. Lord So, Jesus. kining Hudiyo nga nagkasabot nga si Kristo nagpaka-Dios. Sayo po ni. Katong Filipos. Dili kining Juan Jis. Kat Mesias to. patyon nila Ginoo, si Kristo. no? O di kani ba? Kaningon ni Kristo nga ingon ng mga Hudiyo nga patyon ka namo tungod kay ikaw nagpaka-Dios. Pag nagpakaginoo, Oo. Mesias eh. Diyos man ang O di ingon kay na- anto ato, wa man mo tuo ang mga Hudyo nga siya Mesiyas. na si Kristo ang Mesias o Ginoo. Oh? Pero brother, kay ang gisulti dira dili man Ginoo kasi nabay ni Mesias. transmission ani ba si Ginoo ang ingon. Unsa man ang asalin? Mayong balita, Biblia po. Hindi ko no. Juan, dirita sa English para nga Sige, pasada. ito, walo man ni version. Maayo na. No, so, tanaw na to ni kung sa'yo nagkaingon dili ba, no? Oh, sige daw, Juan. Juan, Eh, ba sila ipon? Jis. Ano masabta na ito mong bayo? Jis 33. 33. Kaya mo ni hinungdan, nga nung gipatay nila si Kristo. Kasi daig na ay laing hubad ani Brad.
1 Gs 33. Yara. Yara, basahon. Hello? Hello? Sa Living Bible, ingon diri abroad sa 33, they replied, "Not for any good work, but for blasphemy. You, a merry man, have declared yourself to be God." Sa mo ni siya. Ari punta sa laing version siguro, basi na pa lain diri. Ingon diri sa NIV, no? International Version. Ingon diri apod, "We are not stoning you for any of this," replied the Jews, "but for blasphemy, because you, a merry man, claim to be God." Amen. Pangutana Daghay, na ko ni akay Brad. Brad Roy ha. Oh, Akong tubag si nara. Kristo nagpaka-Dios sa iyang kaugalingon. Niingon po siya sa Juan, nga gitawag ko ninyo Ginoo, sakto ka na. No? Si Ginoo pero di Kaya, Diyos. oh, Ha? ang Lahi ang pagkutana Ginoo sa karon, Diyos, ha? kining opinion sa mga Hudyo nga ilang gipatay si Kristo kay nag-claim siya God, sayop ni. Ang mga audio. Dili, Oh. contemporary English version nakasulat dito dili Diyos. Lord. Throw na ko, Lord. lahi ang Lord So sa God. Ha? kining 8 version sayop ni Brad kay God man. Wala ang- kong mingog sayop ha. Amen, amen. Oo. Okay. Ngayon kong Okay. sayop basing Amen. kasuwat ko sa giyana ha. Okay, Eh karon, dito sa among pagtuo ha. Dito sa among pagtuo, Okay, okay. lahi ang Lord, lahi ang Yes. ha? Pero tinaw ka na kung dawaton gyud ninyo nga Dios si Kristo, dawaton niyo duang Dios. No? Kay walay mabasa sa sitas ang Dios usa, tulo ka persona, wala. Okay. Diba? So sunod siguro nako Brad, abi nimo wala lang nimo na wala lang manggugay ni masabti among doctrine. Nga there is only one God, but 3 person. So siguro sa sunod, amo na pud ning ato na pud isa-isay. Na usa ra gyud ka buok Dios oy. Oo. Kasi Usa ra gyud. kami nagtuo Pero nga kani, duha ka buok Dios. Oo. Usa ra gyud. Ang kanang Dios sa usa ka buok diha lang gyud gikan. binubuo ng tulo ka persona. Oo. Oo. Diha lang wala po na sa inyong brad nga binubuo. Oo. No kay giingon lang diha na nga si Kristo gikan diha sa usa ka Dios. Oh, kani Brad Roy, akong pangutana. Kung ang Dios usa lang pero adunay tulo ka persona, nabay mabasa sitas ang Dios na tulo ka persona. Wala man tay mabasa pa Oh, pero wala. ako Oh, masabtan. okay na. Wala. No? Di naman doon muna akong pangutana sa 18 sa Genesis. Kung ang Diyos nilugsong ang Diyos na This is katong kay Mamre. oh, Genesis sige 8:1 to. 8:1. O Sige. sige kuno brad, basig kinsa na basig may kauban diha. Ang ingon diha, ang Ginoo, ang Panginoon naay niabot tulo. Diba? Nabay nabot tulo. Wala ni abot brad. Oo. Diyon dito ni bisita lang Oo. ni Jehova. Ay kung nibisita niabot, Oh, bisita ni abot Dios. diba? Pasod po. Oh. Basaw na to, mga igso, no? O, para masabtan ninyo. At itiningin ang kanyang Seryoso mga na mata kayo, Ayan. at nagmalas. Narito, Oh. 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya na ay tulo ka lalaki nakatindog. Kinsa man to brad? Ato tubagon, Genesis. Tuloy lang nato, Brad Roy. No? 19. Ang tulo ka lalaki nga nagbaro, dili ang Dios ang mag-espiritu. Ato ipadayon sa 19. 1-2. At nagsidating ang dalawang anghel. Amen. Dalawang anghel. Yes. Duha na, napaisa. 18, 22, 23. Ang mga lalaki nagsilay roon at nagsitungo sa Sodom at datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba siya'y lilipuling kasama ng mga masama? O, narito ba ga? Brad. Dito sa Genesis 18:1-2 na ay tulo, wala ni tutol. Pero dito, wala nakasulat tulo ka per. Wala nakasulat the God the Father, the God the Son, and the God Holy. Kinsa to? Kinsa to? Gipadayon na akong basa, anghel. Ang duha, naa sa Sodoma at Gomora. Ang isa, nagpabilin Brad. ka istorya ni Abraham. Sa pag-ingon ni Jehova nga moadto ako sa Sodoma, namakat ba siya na brad o wala? Anong mamakat man Diyos? Amen. Ha? Awa. Ningon si Jehova sa kang Abraham. Mulugsong ako sa Sodoma. Ang pangutana na wala kinsa may Oh, milugsong awa. sa Sodoma. Literal Ang ba Diyos nga ang- nilugsong? Katong niingon sa Deuteronomy 4:15, nay nigawas kalayo, literal ba to? Mao nay figure of speech. Brad Roy, ha? So- Nay ginatawag na so, simile, dili ito siya literal. nay ginatawag na metaphor, pagkadagay figure of speech, no? Dili Sa to siya, Biblia. dili to siya literal. Kasama atong anyo, di ba? Literal ba nga nay Sa kanyo? 18.
Oh. Dili to siya literal. Gisugo niya o para atong giingon nga nakipaglaban ang Dios, Brad Roy. Literal ba nga ang Dios nakipaglaban? Dili. Na siya gisugo nga mga So katong duha dili to Dios. anghel nakasulat dito. Anghel. Oh, Brad, kung mabasa na to Brad nga ang Dios naging anghel. mabasa Ito ang ka. Diyos na naging anghel. Oh. Pwede na ang Pwede daghay po. anghel ha. Apostol salamat, Pablo. Salamat, No? salamat. Okay, okay, Brad Roy, sakto na. ay isa. Ayaw pagputla kong tubag. Lisod ko, Okay. dili na ako i-clarify ha. Kay kung mayong ka ba sa anghel, no? Madiyos na day. Si Mateo, gitawag na anghel. Si Apostol Pablo, gitawag na anghel. Amen, Si Kristo, dakilang anghel. Wala, may tutol, ana. Okay, salamat. Ha? salamat. Amen. So, salamat kayo Brad nga. Oh, Karon nga salamat. hapon no nagkasaysayan ta sa atong matag pagtulunan, Ayos, no? no? Pero dili ko gusto nga kanang mutungtong siya sa dili maayong nga pagrelasyon. Aw dili gid kani Brad Roy ha. Gusto na ko umanon maigsoon para si Karoy na mag-ampo pud sa ulay. Tama. O may sabot namo. Ang tumong namo dire para dili mag-away ha. Paginaw na. ha? Oo. Amon tumong dire para ipadayag ang kama Tuuran. og doktrinang gituuhan namo sa iglesia. Ang tanan nasabtan ninyo tanan, ang Dios usa lang, no? Amen. Pero dili tao ra si Kristo utro na ko Amen. na. Salamat kayo. Kay moingon man gud sila sa amo na tao ra gani sa inyo si Kristo, dili na tinuod ha. No? Gibuhatan siya gahom, gitagaan siya gahom gikan sa amo lang. Karon, kung gusto ninyo magpadayon sa pagpadayog kamaturan, ako nang giingon ila Brad Roy, himuon natog opisyal. Yan, kana mo rin yung Brad. Sa unsang paagi. Aso, may namanggod sila yung rules, dilipod nato na pwedeng Oo. bugon ang ilang rules. Tama. Unya, magstorya man mo unya, ni Kaed, amoy magistorya. Ay siya may Pero ministro. Brad, niya ko isa nindot gani kay Brad di ay. Kay sa amo magkong atubang ni Brad Kaid ato. Oo. Mas giganahan ko sa imuhang performance karon kay ang imong pag gamit sa ako ang sa imong pag guba sa tema o gigamit nimo akong teksto. Adto may nindot kayo. Okay, katong kay brother Kaid dili man tumasabtan ako pag maayo kay di man teksto na ako iyang giguba. Iyan na mahinutong gipalig-on. Oh, di ani No? na, ayo po ingon nga kwan. Oo. Mao man to iyang style. Maugani Ah, Brad lain-lain nga. mo, no? Mo na nga sa kani nga situation mas pabor ko nga kita mo'y mag-sharing para nga makita sa kadaghanan Brad kay mas pabor ko sa imuhang Oh, yani na pamaagi Brad Roy. ba? Kung himuon na to opisyal, Oo. dili gid kami. Ay kami magministro pa. Ah, Lahi ang ministro sa manggagawa para sa inyo, di ba? Okay, Gikan okay. murag unsay tawag sa inyo? Preacher. Preacher, pwede pod mahimong pastor. Di ba? Na step by step. Tama, tama. Pero kung gusto gid nimo, imo na to opisyal, no? Unya kung magkasabot mo ni Brad ni Kaed, Mm. ni Ed Kablinga na mo opisyal, kamo ba magsulat o kami? Para O, imo kana, gid o, opisyal. nindot, Brad, o, kana, o, nindot. Ningon lagi ka nga Oo. tunyagi, Martes Oo. na ingon si Mayor